Hello! Kamusta po sa mga legit Dabarkads, EAT Daily, Eat Daily, kamusta po? Siguro maganda pala sinisimulan ko yung ating programa sa lagyan natin ng kanta, di ba? Para masaya naman tayo. Para ito, lagyan na. Kamusta po? Welcome po, pasok-pasok mga classmates. Okay. Kamusta? Pasok-pasok mga classmates. Welcome po sa Eat Daily, EAT Daily. Live po tayo pagkatapos ng EAT, 2:30 p.m. ng hapon. Pagkwentuhan po natin yung nangyari sa EAT, mga latest na balita sa showbiz, at of course yung ongoing case po nila laban sa Tape Incorporated. Pagkukwentuhan po natin lahat po yan. Kamusta po kayo? Iyon. So magbasa muna po tayo ng comments bago po tayo magsimula. Mga unang babati sa atin. Ayan. Mas kahapon nandun ako sa labas eh. So, pero mas komportable ako pag nandito lang sa condo. Mas nakakapag-live tayo ng maayos. Ito. Puy-Poy Kulokoy, good afternoon. Randy Santos, Rica Par, present from Saudi. Ayun, present yung mga classmates natin tuwing tanghali sa classmates sa Bulagaan. Buddy Rodelas Fundan, hello. Marlene Galviso Sanchez, kamusta po? Kamusta ako? Okay naman, maganda yung aking mood ngayong araw. Maganda yung aking gising. Revin Hilario, Nancy Villena, ayan, Julie Castillo, maulan sa QC. Oh, maulan. O nga, dito din eh. Ang dilim dito. O, sige, Poy, sige, itanong mo. Beck Otomesa, good afternoon mga classmates. Katatapos ko lang manood ng EAT. Shout out from Japan. Edna Suzaki from Japan din. Aport Tropang Renz. Shout out from Angeles, Pampanga. Aport Renz. Jerry Bo. Sige, Poy, tanong ka lang. Ayun, Ma'am Edna Suzaki ulit from Japan. Present. Okay, so ito lang ito gusto ko ding i-bring up sa inyo bago tayo sumagot ng mga questions sa social media. Tuwang-tuwa ako doon sa portion ng babala. Okay? Sobrang nakakataba ng puso. Nung nakita mo yung lineup ng mga lola, unang pumasok agad sa isip ko, hinuhulaan ko, ano kaya tong mga to? Iniisip mo may trahedya, iniisip mo may sakit, iniisip mo may problema. Kasi may mga episodes ganun, 'di ba? Yung kagad ang umisip mo, naku, ano kaya 'to? Naku, masakit na naman sa puso. Pag mga lola na naman yung pinag-uusapan. Laking gulat ko na yung mga lolang 'yon ay mga online sellers pala. So talagang nagulat ako, talagang hindi ko inakala na yun yung category na pinili nila ngayong araw. At napakaganda ng mensahe na dinideliver ng show para sa lahat ng nanonood. Ano ang pinakamensahe nung pagpili nila sa mga lola na online sellers? Ibig sabihin, walang pinipiling edad ang pagninegosyo sa social media. Ang paggamit ng technology para makaahon sa kahirapan. Walang pinipiling edad yan. Walang pinipiling, 'di ba, estado sa buhay. Kahit ikaw ay mahirap, middle class, 'di ba? Or above middle class o kung ano man, basta meron kang wifi, pwede kang mag-live, pwede kang mag-online selling, pwede kang magbenta ng kung ano-ano, at pwede kang makatulong, makasuporta ng iyong pamilya kahit ikaw ay senior citizen na. Talagang nakakatuwa. At alam nyo, natutuwa din ako doon sa ginagawa nila. Kasi alam nyo, pag nagre-retire ng isang tao, parang yung una, si nanay, ay parang clerk sa SM eh. Parang natrabaho siya sa SM North. Isa siya sa mga pioneer employees ng SM North na tumanda sa SM. Diba? Kasi pag nagre-retire ang lolo, lola, nangihina yung katawan kasi hindi na active, hindi na gumagana yung utak masyado. Kasi retired ka na, nasa bahay ka lang, papahinga ka lang eh. Pero dahil nag-online selling sila, kumbaga, ang dami nilang nakikilala, ang dami nilang nakakausap, gumagana yung kanilang utak sa pagko-compute, sa
nag-iisip ng paninda, kung paano magbebenta. So, ibig sabihin, mas nagiging healthy yung kanilang katawan. Okay? At natutuwa ako para sa kanila dahil nahanap nila yung kanilang second calling sa buhay. Alam nyo, importante sa tao, bukod sa pera, bukod sa pamilya, sa pagmamahal ng pamilya, bukod sa pagmamahal ng partner o ng asawa o ng anak, importante sa isang tao yung mahanap mo yung self-worth mo. Kung ano yung mission mo sa buhay, kung ano yung papel mo dito sa mundo. Napaka-importante nun. Kasi minsan pag nagretiro na yung isang tao o tumanda na o hindi pinalad, 'di ba? Sabihin natin hindi yumaman o mahirap lang, minsan nawawala ng confidence. Ano ba ang role ko dito sa mundo? Kunyari, nawala ng trabaho din, 'di ba? Ngayon nabigyan sila ng pagkakataon para i-define yung kanilang sarili na ako ay isang online seller. Ako ay nagtitinda ng mga iba't ibang produkto. Yung pang-apat, nagtitinda siya ng mga headband. 'Di ba? Yan ako. Meron akong mini na negosyo, meron akong mini business. 'Di ba? Kahit ako ay senior na, ako ay merong ambag sa ekonomiya ng bansa. Ito yung aking, kaya tuwang-tuwa talaga ako. At namimiss ko yung aking lola sa Bulacan. Siya ay pumanaw na a few years ago. Nakakamiss talaga. Kaya kung sakaling buhay pa ang inyong mga lola, kung meron pang kung mag-aakapin nyo ng mahigpit, kasi talagang nakakamiss at natutuwa ako din sa mga pinost ng mga lola. Magbasa tayo ng mga comments nyo tungkol dito sa mga lola. Tapos isa-isahin natin yung mga lola. Kasi ang cute talaga nila. Sa totoo lang, tuwang-tuwa talaga ako. Ayun. May resibo YouTube, ba't di ako binigyan? Sabi ni Jeneline Salamanes. Rica Par, nakaka-inspire yung mga lola, ang gagaling nila. Steve Ray, nakaka-inspire sila lola. Sila yung mga senior pero grabe ang following nila. Mahihiya yung mga pal dyan sa mga lolang guest ng EAP. Yung mga palamunin, mahihiya daw. Oo naman, di ba? Tinan mo, mapagpalang hapon, pangit Monte Calvo. Ang galing ng mga senior kahit may edad na, may mga hanap buhay pa rin. Sabi ni Julie Castillo. Kaya yung nabubuli na matanda na dapat magpahinga na, naiinis ako. Para sa akin kasi hanggat magtrabaho. Oo kasi hanggat kaya pa. Actually nga, magkakasakit ka pag tumigil ka magtrabaho. Ganun ang lumalabas sa siyensya. Kasi nanghihina ka Hindi ka, kumbaga wala kang rason para gumising sa umaga. Wala kang, di ba? So, kumbaga meron kang sense of fulfillment, sense of self-worth na nagagawa nila, di ba? Na hindi lahat ng tao kayang gawin yun. Nagugulat nga si Paulo Ballesteros. Ako, hindi nga ako marunong yan. Hindi ako marunong nung Reels. Di ba? Yung sa Reels, alam nila. Yung si nanay, may sinasabi pa, yung Korean. Ako, hindi ko nga alam yun yung hilas ba yun? Yung sa Korean na kung paano kumita sa Reels. Wala akong kita sa Reels So, sila alam nila. Talagang up to date. Kaya tuwang-tuwa ako. Christina Masangkay, kaya nga bakit binubuli ang TVJ na matanda na dapat rest na? Tama po yun. That goes then for TVJ na pag ikaw ay senior, mas marami kang alam sa buhay, mas marami kang mabibigay na payo, kaya maganda din na kasama natin sila. Beth Garcia, Lola knows best naman talaga, kaya wag natin kalimutan mga lola natin. Ayun. Jerry Ronyo, mabuhay ang mga lola. Sino to? Nick Daw, Domingo Nick Daw. Tama ka dyan, bossing. Yan ang EAP, iba ang TVJ. Hindi katulad ng ibang show, walang sense. Yan ang TVJ, puro respeto sa tao ang gusto nila. At makakakuha ka ng aral sa buhay. Yung iba, makapag-show lang, walang aral, hindi ka mai-entertain. Sabi ni Domingo Nick Daw. Thank you very much for your comment. Steve Ray, gaya nga sabi ni Joey before, nababagot sila sa bahay, kaya mas gusto nila pumasok sa trabaho. Diba? Isa-isahin natin yung mga lola. Tuwang-tuwa ako. Finalo ko na lahat. Kaya ako din finalo, shinare ko, para gusto ko makita nyo din. I-share ko din dito sa page doon ko pa lang sa. So, punta tayo sa mga nila. I-check natin yung mga page nila isa-isa. Yung pangalawang lola, hindi ko nakuha yung Sorry doon sa pangalawang lola kanina. Yung unang lola, si Ukayan ni Nanay. Tingnan mo sa Ukayan ni Nanay, mas marami pang followers sa akin. Ako nasa 254,000 followers. Ukayan ni Nanay nasa 300,000 followers. Saan ka nakakita? Talo ako ni Nanay. Ang galing. Leticia. Si Nanay Leticia ba yun? Ayun.
O, follow nyo, Ukayan ni Nanay. Tingnan natin yung taga Santa Rosa, Laguna, itong si Nanay. O, syempre, pinost niya sa E80 siya. O, meron siyang mga reels. Hanap tayo ng ano. O, sagutin natin ang nagtatanong kung paano daw mag-live selling. Po kasi ako, dito ko na kayo sasagot. Gano'n mo. Si Nanay pa nagtuturo. Sa atin tungkol sa pagla-live selling. Paano daw po ako ba nag-umpisa O, di ba? Kung mga hindi pa madamot si Nanay, nagtuturo pa sa iba kung paano mag-live selling. O, yun. Tapos papunta siya sa TV5. O, tapos sumasayaw-sayaw dyan. O. Yung sa mga bags. So, pinag-demo siya ng live pa doon sa mga bags kanina eh. O, parang nag-i-enjoy lang siya. Yun ang maganda, di ba? Na hindi ka lang nagtatrabaho, ini-enjoy mo yung trabaho mo. Kumikita ka pa ng pera. O, syempre, may comedy pa, may effects pa si Nanay, O, ano kaya trending niya na video? Hanapin nga natin. Hindi aabot si Nanay ng 300,000 na views kung hindi nagte-trending, Sigurado may trending yan, Makikita ba dito? Ay, hindi ko ma-adjust. So, congratulations dito kay nagtuturo siya. Paano ko daw nakuha 60,000 minimum video? Nagtuturo pa siya. Ilang views to? 465 shares. Ang galing ng Ukayan ni Nanay. So, follow natin Ukayan ni Nanay. Okay? Tapos yung isa, si Lilibet Mangibin Villesa. Ayan. Ito yung isa. Ito medyo maliit siya. 6,000 followers lang. Ayan. Pero yun, titindi siya ng mga ganyan. Ito yung page niya. Ayan. Kunan nyo na lang. Ayan. Tapos nagre-reels sila. May mga iba kumikita din sa reels Hindi ko nga naintindihan yun Dito lang ako sa in-stream ads naggaling Korea si Ma'am Lilibet. So, nakakatuwa din, okay? Ito yung huli naman, contestant. Ito, natutuwa din ako. Sa TikTok. Ano pangalan sa TikTok? Teka lang. May TikTok din, nagulat din sila. May TikTok pa si Lola. Si Nanay Lisa Store. Ito, tuwang-tuwa din ako kay Nanay Lisa Store. Kasi, teka lang, sa TikTok natin siya hanapin. Kasi, siya mismo yung gumagawa nung kanyang tinitinda. So, entrepreneur talaga si Nanay. Nakakatuwa na siya yung gumagawa ng mga headband, ng mga scrunchie. Yan, hindi ko pala nafa-follow. Follow ko. Yan Ang ano sa puso, makikita mo siya, tapos may ganyang music, di ba? Ay, ang ano ng puso ko pagdating sa ganyan. Di ba? Sipag-sipag. Ang ganda-ganda pa ng mga produkto niya. Tingnan natin yung mga... Ano kaya mga TikTok ni Nanay Lisa? Ito, 2.5 million. Siguro yung mga ganito, tinutulungan na ng apo, tinutulungan na ng anak. So, maganda din yon kasi nagtutulungan sila. Ito, 2 million views, Tinatahin niya mismo yung kanyang mga binebenta na produkto. 2 million views yan. Tingnan nyo si Nanay, sipag, Ito. Magandang gabi po sa inyo. Scrunchy, sarili niyang gawa. Bagong gawa kong scrunchies. Ito yung 15 pesos ang isa. Kasi magandang klase siya at matibay. Ang mura lang, Tingnan na po kayo. Follow nyo ang Nanay Lisa Store sa TikTok. Follow nyo na din ako, Models of Manila FM sa TikTok. Since nasa TikTok na rin naman kayo. Nakikita nyo lahat. Ako hilig-hilig ko pa naman manood sa TikTok ng mga ganyan, ng mga lolo, ng mga lola. May pinapanood ako sa TikTok yung parang lolo siya, tapos meron siyang parang ulyanin siya, na araw-araw nakakalimutan niya kung nasaan siya. Ayan, follow na din kayo sa TikTok ko, ayan, Hindi ko masyadong naasikaso pero papaganahin ko yan. Ayan.
Oh, so ayun, basa tayo ng comments bago natin pag-usapan yung mga ibang topic. So ayun, follow nyo yung sila nanay lahat ng mga pinost ko kasi nakakatuwa, nakaka-inspire yung kanilang story. At ang maganda sa EAT, nabigyan sila ng dagdag exposure para sa negosyo nila. 'Di ba? O saan ka pa, 'di ba? So syempre iba pa rin yung television, mapapanood sila nationwide. 'Di ba? Lawak ng coverage, so meron silang exposure. Ruel Miguel, nagtanong tungkol sa PBA. Hindi ko din po kabisado, Sir Ruel eh. Pero sa kabilang channel ko, sige, sagutin ko, try kong ano. Leia Madriaga, hello there, good afternoon. Jin Ishi, finalo ko si Nanay Lilibet dahil sa jogging pants. Susan Reynaldo, hello from Italy. Jennifer Igana from Montalban, Rizal. Ayun, nasa TikTok ka na rin, follow. Thank you very much po, Ma'am Jin Ishi. Ayun, ayaw na lumabas yung mga lumang comments. Teka lang. Hindi ko mabasa guys, ayaw lumabas ng mga lumang comments eh. Hindi kasi siya lumalabas dito ko siya binabasa eh. Hindi ko alam bakit hindi siya lumalabas dito. Pero anyway, yun po yung sa babala. Ako tuwang-tuwa ako na pag-usapan yan. Mamayang gabi, tatry ko din na mag-live. Batang Quiapo naman, para maiba naman yung Batang Quiapo review naman. Kasi natutuwa din ako, ang ganda ng bagong Yuto eh. So mamayang gabi, para sa mga mahilig naman sa Batang Quiapo, try po natin. Okay? Steve Ray, pag OG Dabarkads kasi mas priority nila ang mga senior citizens, binibigyan ng magandang exposure at most importantly, ginagalang, hindi tinatanggalan ng mic, sabi ni Steve Ray. Ayun. So ito, pag-usapan natin, mabilis lang. Yung aking video din kanina, kung hindi nyo pa napapanood, yung pong sa, nag-like si Vice Mayor Gian Soto dun sa aking post ni Calvin Abueva. Okay, so shout out po Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Napakahusay po niyan na public servant. Talagang nagmana sa kanyang ama na magaling na senador. So shout out po Vice Mayor Gian. At full support lang ako lagi sa mga programa nyo dito sa Quezon City. Ayun. Kasi dito naman ako nakatira talaga sa Quezon City. So actually boundary ako ng Pasig. Malapit ako sa Manggahan. Pero Quezon City itong condo, dito siya nakatayo. So ayun guys, pag-usapan lang, mabilis lang, yung sa YouTube ng Eat Bulaga. Tingnan natin kung lumiit na. So nung nagsimula siya noon, 5.32, ngayon 5.30 na lang. So mga 20,000 po yung nabawas na subscribers. Pero hindi naman kasi sa dami ng subscribers yan eh. Sa views, ang layo pa rin ng TVJ. Tsaka naniniwala ako mabilis maaabutan to ng TVJ doon sa kanilang YouTube. Pero anyway, naglabas ng resibo. Yung pong tape na sila daw ang may-ari nitong YouTube channel. Okay? Yung resibo is yung payment na galing sa YouTube. Okay? So, ang tanong, sapat ba na katibayan yun? Yan, tingnan natin ito. Yan, Siyempre, may bura yung mga ibang information. Pero yan yung resibo na nakatanggap ng payment ang tape mula sa YouTube. Mula sa Google, Singapore. Doon kasi nanggagaling yung mga sahod namin sa YouTube. Ang tanong, naniniwala ba ako na tape ang kumukuha ng pera mula sa Google, Singapore? Oo, naniniwala ako na yung pera, yung kita sa YouTube ay pumapasok sa kanila. Okay, naniniwala naman ako doon kasi sila yung producer ng show, so pag yung mga kitang ganon, parang in the same way na yung bayad ng mga advertisers sa tape na pupunta. But it doesn't mean para sa akin exactly na sila yung may-ari ng channel. Kasi ang channel, hiwalayan sa trademark, hiwalayan sa awayan ng... So sa akin, yung sa YouTube channel, kung sino yung gumawa nung channel, yun yung may-ari. Pwedeng sabihin ng tape na pinagawa namin sa tao namin yung YouTube channel, kaya dapat sa amin yan. Pwede nilang irason yun, pero kailangan nilang patunayan sa korte yun. Okay? So sa akin, kung sino yung gumawa ng YouTube channel, siya yung may-ari. Okay? So, for example, ako,
nagpagawa ako sa kapatid ko, gawa mo ako ng Gmail, gawa mo ako ng YouTube channel, tapos ibigay mo sa akin. Okay? So, ginawa niya ako. 'Di ba? O pwede yon, pwede mong ipagawa sa iba kasi inutos ko, tapos binigay niya sa akin, ako yung may-ari. Siya gumawa, pero ako yung may-ari kasi ako yung nagpagawa. Pero nasa akin yung password. O, bakit wala sa tape yung password? So, yun yung isa sa mga tanong doon. Okay, tapos ang sinasabi nila, porket nasa kanila daw yung resibo, sila na daw yung may-ari. Hindi din po 100% na totoo yun. Na kung sino yung binabayaran ng Google, siya na yung may-ari ng channel. Hindi po always true yun. Kasi, posible yung ganito. Parang example meron akong 4 yung channel ko, guys. 4, di ba? Meron akong sports, showbiz, politika, tsaka may isa pa sa Manila. So, 4. Dati 5 yan eh. So, 4. Yung isa sa mga channel ko, ang binabayaran ni Google ay AdSense account ng kapatid ko. Okay, nagets nyo yun? So, kasi, di ba meron akong 4 na channel. Meron akong hiwalay na AdSense na account na Mark Gamboa. So, yung iba sa mga YouTube ko, dun pumapasok yung kita sa AdSense ko na Mark Gamboa. Okay? Bank account nun, Mark Gamboa din. So, dun hinuhulog. So, kailangan kung ano yung AdSense, yun din yung bank account. Oh. Pero, meron akong channel na isa na AdSense ng kapatid ko. So, yung kapatid ko, meron din sariling AdSense na account. So, dalawa yung AdSense namin, sa akin, tsaka sa kapatid ko. So, ako yung may-ari ng isang channel, pero yung pera, pumapasok dun sa AdSense ng kapatid ko. Kasi yun ang gusto kong, yun ang decision ko, yun ang gusto kong gawin. Yun ang, ganun ko pinorma yung aking mga channel. So, ibig sabihin ba no, siya na yung may-ari ng channel ko? Hindi. Nasa akin yung password, ako yung masusunod. 'Di ba? So, sa akin itong isang channel. Pero, yung kita niya, pumapasok dun sa kapatid ko. Sa AdSense ng kapatid ko, sa bank account ng kapatid ko. So, yung kapatid ko, nag-iipon din ng pera dun sa kanyang bank account. So yun ang punto ko dito. Hindi porket binabayaran ng Google yung AdSense account nyo, ikaw na may-ari ng channel. Kasi hiwalay yun. Hiwalay siya, guys. Hiwalay yung YouTube channel, hiwalay yung AdSense account. So, pwedeng mangyari, isang AdSense account, maraming YouTube channel. Pwede din, YouTube channel, yung iba sa ibang AdSense account. Pwede yun. So, hindi siya proof na sa ikaw yung may-ari. At anytime, kung ikaw yung owner ng channel, pwede mong palitan yung AdSense account mo. Kumbaga, ayoko na sa account ko. Ayoko ihulog dun sa account ko. Gusto ko sa ibang AdSense. Ililipat ko. Pwede yun. Pwede yun. Kasi ang masusunod, yung owner ng account. Okay, so, yun ang kinocontent ng TVJ. At ang punto nga dito ni Attorney Buko, hinagamit nyo yung mga videos na may muka ni Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon nang walang pahintulot sa kanila. Walang pahintulot sa kanila at walang written agreement na pinapayagan kayo ng Tito Vic and Joey na gamitin nyo yan. Yun ang problema ng tape dyan. Sa mga videos na kumikita ngayon sa YouTube. Diba? Walang pahintulot, walang written agreement na pinapayagan sila ng Tito Vic and Joey na gamitin nyo yung mga mukha natin dyan. Diba? Kasi sa pananaw ko, yung mga videos doon ay parang joint nga, conjugal na pag-aari yan ng Tito Vic and Joey at ng tape. Okay? Pero ito yung sa pananaw ko, guys, ha. Ito naman yung sa pananaw ko, ha. Yung mga videos na nandiyan sa Itbulaga na lumang YouTube, sa tingin ko, hindi din siya pwedeng gamitin ng TVJ nang walang pahintulot naman ng tape. So, yun ang personal kong opinion. So, kumbaga, both ways siya. Kailangan parehong pumayag. Kasi mga artista, tsaka yung mga producer, silang dalawa yung nagsama para gawin yan. So, kung may gusto kang gawin dun sa mga videos na yan at gusto mong pagkakitaan, kailangan parehong pumayag. Pag merong isang hindi pumayag, walang pwedeng kumita. Kumbaga, kung ano man yung kitain yan, itabi natin. Itabi natin sa isang bangko, walang gagalaw. Hanggat hindi natin napagdidesisyonan kung anong gagawin dyan sa pera dyan. Yun ang pananaw ko dyan. Na walang pwedeng gumalaw nun sa mga kita ng YouTube videos nang walang
pahintulot mula sa dalawang panig. Ako gusto ko maging patas. Hindi lang naman sa TVJ yan. Kasi syempre, in fairness sa tape, sila nga naman ang gumastos doon sa mga camera dyan, sa mga ano dyan. So, may partisipasyon sila. Diba? So, pero dalawa sila. Diba? Ang parati kong example nga, sinabi ko din sa video ko, sa Showtime, si Vice Ganda, bago siya lumabas sa It's Showtime, may pinipirmahan niyang mga kontrata. Maayos ang mga kontrata ni ABS-CBN at ni GMA. Diba? Talagang kakaiba lang dito sa Tito Vic and Joey kasi nga 44 years eh. Hindi nila kailangan ng kontrata eh. O, nakasulat doon sa kontrata ni Vice Ganda na yung mga videos na gagawin niya for It's Showtime ay pagkakakitaan ng ABS sa YouTube, sa Facebook, at yung kita nun, mapupunta kay ABS. Ewan ko na lang kung may share nun si Vice Ganda o kung sila Jong Hilario o sila Bong. Diba? Pero, nakakontrata yon. Walang ganong kontrata sa Tito Vic and Joey. So, pwede nalang i-contest na yung copyright niyan, kami may-ari niyan. Nandiyan kami, wala tayong agreement. Diba? Hindi nyo pwedeng pagkakitaan yan nang hindi kami nag-agree. Dati nag-agree kami, nung hindi pa tayo magkaaway, nung hindi nyo kami parang pinush out dito sa show namin, di ba? Pero, yun nga, ngayon, magkaaway sila, hindi sila nag-agree. So, yun yung stand ko dyan, pagdating sa YouTube. So, baka korte na naman yan, kaso na naman yan. Baka first time mangyari yan sa Pilipinas, na ang pinag-aawayan ay YouTube account. Kasi like I said, ang YouTube account, hindi yan property ng tao eh. Yung mga YouTube account ko, hindi ko yan matatawag na property ko. Kasi ang pag-aari niyan ay si YouTube. Hindi ako ang may-ari niyan. Ako lang ang, pinapayagan lang ako ni YouTube na gamitin ko, pagkakitaan ko. Ako lang yung may access, ako lang yung may control. Pero yung sa pag-aari, in the sense na, example, itong cellphone na to, pag-aari ko. Diba? Hindi ganon ang YouTube channel. Never mo siya pwedeng maging pag-aari. Diba? Pinapagamit ka lang ni YouTube. Anytime gustong alisin sa'yo ni YouTube, hindi niya kailangan magpaliwanag. Aalisin ko lang, bahala ka. Akin yan eh. Ganon po ang YouTube channel. Hindi po siya ownership. Hindi po siya, you cannot own your YouTube channel. You cannot own your Facebook account. Diba? Hindi mo pwedeng idemanda si YouTube na inalis niya yung YouTube ko. Pag-aari ko yan. Hindi mo pag-aari yan. Pag-aari yan ni YouTube. Pinapagamit ka lang namin. Pinapagamit sa'yo, pagkakitaan mo, ikaw bahala. Diba? Pero hindi yan sa'yo. And it will never be yours. Never yan magiging sa'yo. Unlike kotse, bahay, cellphone, TV. Diba? Itong cup na to, ako may-ari nung cup na to. Diba? So, iba yun sa YouTube. So, magbasa tayo ng comment, guys, bago tayo magtapos. Yan po yung ating mga explanation doon sa mga issue nila. Rika Par, makapal daw mukha nung mga nasa kabila. Ayan. Wait ko na lang karma nila, sabi nun. Steve Ray, ang nakakatawa nito, if manalo ang TVJ sa korte, hindi pa rin magagamit ng tape ang YT, lalo na ang Itbulaga na nakalagay, to be honest, tagilid ang tape sa YT channel na yan kasi wala silang access ever since. Ayan. Pa-top fan badge naman. Yung top fan badge, yung Facebook ka naglalagay, hindi yata ako pwedeng pumili ng top fan. Hindi ko sure kung paano yun. Priscilla, Ma'am Priscilla, shout out from Tondo, Manila. Rita Agnolas. Ayun, shout out. Basta pa tayo ng mga comments. Trending Central. Ayan, nagtanong kami sa YouTube. Tama ka, and they confirm na kahit iba ang bank account sa AdSense, hindi ibig sabihin nun ay kanila na yung YouTube account. May isa pa akong kino-confirm sa kanila, hindi pa sila nagre-reply. Sabi ni Trending Central. O, yun po, totoo naman yun. At ako, hindi ko lang sinasabi yan dahil ni-research. Kumbaga, nasasabi ko yan dahil sarili kong experience. Sarili kong, kumbaga, hindi ko siya ano sa inyo, kung hindi ko na-experience ng sarili ko. Yung pong ganun sa YouTube. Kusina ni Son, watching from Cebu. Yun. Janet Lagumbay, kunin na nila lahat, wala naman nanonood sa kanila, sabi ni Ma'am Janet. Winnie Reyes, shout out from Taytay Rizal. Yun, Winnie Reyes. So yun guys, comment pa kayo bago ako magtapos, patapos na tayo in a few minutes. Shout out Barangay Hall, Pahinga Norte,
Candelaria, Quezon, at sa aming magaling at masipag na kapitan, Maning Ebora, Mayor George Ogie Suwayan at Vice Mayor Maki Bungaling ng Candelaria, Quezon, Ma'am Vicky Kapalad. Ayun. Huli ako pumunta dyan nung eleksyon nangampanya kami dyan sa Candelaria. Nalala ko, pumunta ako dyan. Myla Montefalco C, shout out from Quezon City. Yun. Solid TVJ. Jessie Tanyada. LV Dumag, legit Dabarcad since 1979. Romeo Serrano. Erwin Arnedo, shout out. Hello din kay Romeo. Ma Supladita Cordova, magandang hapon from Hong Kong. Carolina Cunanan, shout out from C5 Taguig City. Ma'am Carolina Cunanan. Ayun. April Alcantara, have a blessed afternoon. Ayun. So ayun guys, Carol Danganan watching from Pampanga, shout out legit Dabarcads since 1979. Rica Par, pabati po, family par, dyan sa Binangonan, Rizal. Shout out from Cagayan Valley, God bless, Models of Manila, Solid TVJ, Jingle Paguyo. Ayun, so kwento ko lang sa inyo, life update guys. This month, ang focus ko, bukod dito sa showbiz tsaka sa sports, ay nagpapapayat tayo. Sasama tayo sa mga fun run, sa mga, tapos yung ating fasting, nagpa-fasting din ako, puro salad yung kinakain ko. So, sa ngayon, nasa 216 pounds. Overweight ako. Mataba ako eh. So, ang gusto ko is bumaba below 200. So, yun yung aking pinofokusan ngayon. Siyempre, tumatanda na tayo. Gusto natin hindi tayo makakasakit. So, nagpapa-healthy. So, nagpa-fasting ako. Actually, ngayong araw, di pa ako kumakain. Nagigising ako mga alas 12, ganun. Tapos, mamaya tayo kakain mga 6 p.m., 7 p.m. Ruel Miguel. So, yun lang po yung update po natin. So, abangan nyo, magbablog ako ng mga diet, ng mga exercise. Pero magpapapaya tayo in the coming weeks. So, thank you very much guys, mga Dabarcads. Mamaya pong gabi, try kong mag-live. Batang kaya po. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye mga Dabarcads. Have a pleasant afternoon. Ingat sa ulan.